I think most of you guys deserve an apology. Hindi apology dahil naging mali yung mga recent shot calls ko, kundi inassume ko na alam nyo lahat ng kwento patungkol sa kung ano ako at bakit ko nagagawa ang lahat ng mga to. I've been here since 2017 and nag-spend na ako ng thousands of hours in this space. Ito yung mga iilan na natutunan ko in every year na nandito ako sa market na to. Especially nung walang-wala pa at wala pang oso to chismoso. Kahit isama na rin natin yung mga araw na hindi ako nagsistream at yung pahinto-hinto ako sa craft na lagi kong sinasabi sa inyo. Kung ayaw nyo ng mga ganitong content at mga ganitong kwentuhan, malaya kayong umalis dito sa channel na to at mag-unsubscribe. Kung may dalawang salita man akong sasabihin sa inyo nung 2017 ako nagsimula, dalawa lang yun. Clueless and retarded ako nun. Dito din sa taon na to natutunan ko na kung magiging bold ka at magiging super greedy ka at papataasin mo yung speculations mo sa mga tokens sa hindi pa premium pero pwedeng doon pumunta, magiging malaki yung portfolio mo. At least yun yung natutunan ko noong time na yun. Hindi ko alam, siguro dahil ang course ko dati ay BS Psychology. Dito ko rin natutunan na we trade attention mostly and ideas. So in-apply ko yung mga former skills ko at pinaghahanap ko saan kaya pupunta yung market. Magbebenta na kaya sila or bibili pa ba sila? Alam ko na kasi naiintindihan ko kung paano mag-isip ang mga tao. Yun pala, hindi pa pala. So sa mga tulad ko na nandito na nung 2017 pa lang, isa po ako dun sa mga naloka ng Enigma. Isa po siyang ICO scam at more than 1,500 po ang kanilang nanakaw. Ganito po ako katanga. At habang noong 2018, natutunan ko na despite lahat ng mga alam ko, opinion ko sa sarili ko at yung mga tingin ko alam ko, ay nag-speculate ako at kinilusan ko ng walang pagpaplano sa isang malaking katangahang dahilan. Yan yung dahil sa chunk of gains at mabilis na kita. Basta ang naalala ko na ang solusyon ko nun ay magplano for success. Yun lang. Di ko alam kung plano na yun. Pero nung time na yun, sobrang linaw ng plano na yun. Kahit 3 words lang yun. Plan for success. Bili, TP, cash out, tapos intindihin ko na lang yung tax ko sa my coins PH. Pero wala naman nagsabi sa akin na sa mga pagitan nun ay marami pa pala akong kakaharapin at isa na doon yung pagiging boring ng lahat ng to. Basta ang sinaksak ko na lang sa kokote ko ay na ang bawat trade ay dapat may kalakip na pagpaplano at i-make sure mo na ang bawat investment ay mayroon ding plano. Weird lang kasi kala ko yun na yun eh. Ngayon, pumasok na po yung 2019. Doon ko na naisip na alam ko na ang kulang kasi hindi ako nag-aral. At doon ko na napagtanto ang lahat na yung alam ko, yun pala ang magpapahamak pa sa akin. At dito na nga naging multo si Mark Twain sa isipan ko na it ain't what you don't know that gets you into trouble. It is what you know for sure that just ain't so. Kala ko kasi nag-BS Psychology ako at pwede ko itong dalhin sa trading. Sa pag-gem hunt. At sir, 3 minutes pa lang to ng ating video. Dahil dito na ako nagpapapasok sa mga shitcoins, mga airdrops at hinabol ko ang mga influencer na tingin ko na makakatulong sa akin sa next gem investment ko. Pinag-unfollow ko yung mga taong dapat magtuturo sa akin ng totoong pagte-technical analysis, sentimental analysis at maging fundamental analysis. Naging go rich quick broke ako dito. Nag-YOLO ako sa mga shitcoins nun. At syempre wag mo na akong tanungin kung paano ko minamanage yung risk ko nun. Basta ang alam ko, dinelay ko lahat ng mga magpapasarap ng buhay ko. Kahit kating-kating ako bumili ng kotse nun. At tinalikuran ko yung mga masasarap na pagkain sa restaurant. Basta ang alam ko nun, sapat na ang lahat ng yun. Ay wait, hindi pala. Alam kong kulang ako, pero hindi ako nakikinig. Sadyang matigas kasi ulo ko. May pagka-semi-autistic kasi ako eh. So ibig sabihin lang na nagpatalon-talon ako sa iba't ibang trading styles. Pero quiet ka lang kasi binalot ko ng plan for success ang rich quick na dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng to. Basta ang naalala ko, naglaro ko ng mga iba't ibang indicators like VWAP, CCI, RA, MACD, RSI, Bollinger Bands, almost everything and you name it. Paikot-ikot lang ako sa intraday nun habang ang time frame ko nasa 5 minutes, 1 minute, 15 minute, dun lang naglalaro. Tandaan nyo, plan for success pa rin to guys. Pero ang pinapatos ko talaga dyan is yung may kakaunting volume pero magandang ATR pag kinumbine sa RSI. Tsaka ko na lang nalaman yung VWAP actually. Pero dahil sa semi-autistic ako, wala akong patience kaya ang dami kong talo dito. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ako natuto ng patience. Actually, bumilis yung pagtuto ko ng patience. At dito na nagsigawan ng lahat na magpapump ng lahat.
Kasi nga altcoin season na eh. Hanggang sa nag-dump at nag-2020 na. Dahil nga sa pahinto-hinto ako at palipat-lipat ako ng trading style, hindi ko po nasakyan yung COVID crash. Basta ang pumasok na lang sa isip ko noon na fugasi yung lahat. Yung plan for success, binura ng fear. Pero may punto sa buhay ko nung time na yon, April ng 2020, na bumili ako kaso wala akong pambigas dahil nga lockdown eh. Despite my best efforts, Lecheng Pilipinas, yung plan for success naging sobrang emotional. Siguro dahil yon sa palipat-lipat ako ng trading style, kung sana nag-stick ako maging investor instead of trading, scalping, or mapa-low time frame. Pero as the quarter goes by, may nabuong tapang sa loob ko na sana binay ko yon at binalik tanaw ko yung 2018 at 2019. At nag-decide ako na next time na mangyari to, I will buy the fear. Pero syempre may mga little bugs tayo nun. Isa na nga dun yung e-gold, and umangat ng konti yung mga market. Papasok na tayo ng January 2021. Euphoric. At least para sa mga tulad ko na nagbabag pa unti-unti. At yung nakaranas ng 2020 crash. Hindi para dun sa mga ngayon lang at kakapasok lang. Kasi lagi naman yang silang sabay kung ano yung emosyon ng mga ibang taong nasa paligid nila. Please, don't get me wrong. And please, no offense. Hear me out. Kasi ang nangyari nun, nung papasok pa lang ng 2021, papasok pa lang ng Q4 or December pa lang ay nagsistart na ako magbenta ng mga hodl bags ko nun. Isa na nga dyan yung ating e-gold at yung mga konting na farm ko na uni at yung ating BAT token. Ewan ko alam nyo yun. Alam nyo yung Brave Browser, yun. Basta a total of 200k pesos yung kinita ko. Ewan ko saan na lang napunta yun bigla. Basta sa family. Pero ang main reason kung ba't ako nag-start magbenta is yung akala ko wala na yung fear sa katawan ko kasi yun yung alam ko. Babalik tayo doon sa multo ni Mark Twain kasi kala ko alam ko eh na hindi na ako tinatablan ng takot hanggang sa nagbenta ako. And mind you, walang TATA yun guys. Pero kung babalikan ko, siguro alam ko kung kailan dapat ako magbebenta eh. Medyo maaga pa rin, pero kung ikukumpara ko yun sa totoong naging sell ko, most probably baka na times 4 ko pa yung 200k na yun. Then January, dun ko na nakilala yung fiancé ko ngayon. Inintroduce ko siya sa cryptocurrency. Eh hindi ko naman alam, mas marami pala siyang ibon kaysa sa akin. Basta nung time na yun, ang alam ko, mahirap kaming dalawa. At pares kasi kaming nasa working class nun. At marami kaming mga assets na pinagbibenta, kasi nga naging scalper kami dito. Pero ang hirap pala pagsabayin yung pag-aaral ng FASATA habang nagsascalp ka. Isa na nga dyan sa mga unang buys namin dyan is yung aming BLOK or Block, MTV. Meron pa yung isang project sa China patungkol sa security, blah blah. Mga rune at sobrang dami. Basta, kung may tinuro sa amin ng market na to, yun yung the market doesn't give a shit about you and your targets. Pero nung mga panahon na yun, since bago lang siya sa crypto, siya yung nagpapanik ng sobra since tiga-stock siya. Basta ang alam namin at gusto namin, mahit namin yung $1 million. Along that way of 2021 Q2, I learned na sumabay na lang muna sa Agos. Long lang ng long hanggang sa maging wrong at bilhin namin kung ano man yung nasa dumi. At ito pa yung nakakatawa nun. Ako yung asset manager niya. Kasi wala akong trabaho nun guys. Until sabi ko, sige, dadagdagan ko yung mga pinapasok namin at nag-apply ulit ako sa BPO. Isipin nyo na lang, pa 20-20k, 30k every month yung pinapasok namin to 50 to 100k. Ito pa yung malupit. Nung kalahati ng 2021, mga around June, dahil konti lang yung mga natipi namin at yung iba na iwan doon sa taas. Pero naging personal learning to for the both of us. Pero syempre, lalo na sa kanya kasi first time niya yung crush na to eh. Pero dahil nga dun sa mga previous experiences ko, nakapagbag kami ng medyo life-changing gains nung time na yon at nakapag-decide ako na quit na sa job, then mag-open ng maliit na community or YouTube channel. Motive lang naman nun, gusto ko lang may kasabay ako mag-aaral live eh. Tapos ibahagi sa kanila kung ano yung mga natututunan ko at gusto ko lang naman nun na madagdagan pa yung mga alam ko na. Kasi nga, minumulto ako ni Mark Twain. Kung may dalawang bagay man na malinaw sa akin noong 2021, kung may life-changing gains ka na, baguhin mo na yung buhay mo guys. At yung pangalawa natin, kung asset manager ka ng family mo, like for me, asset manager ako ng fiancé ko noon, na hindi ko pa siya fiancé noon, syempre girlfriend ko pa lang. You have to really think
your choices. Kasi minsan may mga advice ako sa kanya na bumili ng mga DeFi games katulad ng My DeFi Pet nun. The market is always here. Yun lang yung masasabi ko ng time na yun. At ang laki po ng pinasok namin sa My DeFi Pet. At yun yung first 10x ko with her. At yun yung dahilan kung bakit yun yung two things na gusto ko ibigay sa inyo. Na kung may life-changing gains na kayo, baguhin nyo na yung buhay nyo, itipin nyo na. And then yung pangalawa, i-rethink nyo yung mga choices nyo kung asset managers kayo ng family nyo or ng fiancé nyo or kung ano man. And then 2022, we became so complacent. Dito na po nag-implode yung FTX. Dito na na-reveal yung Luna. Dito na ako forever binago ng market na to. I'd be honest with you guys. Sa Luna, ang laki po ng natalo ko. 50% po ng kinita namin sa buong 2021, nawala. Ganon-ganon lang. And may mga sarili pang trade si fiancé ko noon. Naghahabol siya ng mga dividends. Pero this time dito sa cryptocurrencies. At I was not there to tell her the scares of how big this problem is. Hindi pa natin nababanggit yung Tether, depegging, etc. blah 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 ng FTX, etc. Yun yung naging problema namin. Wala kaming systematic risk na tinatawag. Hanggang sa nag-2023 at i-dedicate ko na talaga yung sarili ko na maging more informative para sa inyo kahit gaano pa kahirap intindihin. Kasi alam ko magiging journal lang naman tong YouTube channel natin at mababalikan nyo to anytime nyo gusto na parang pahina sa libro. Hindi ko inintindi kung may kikitain ako sa 2023. Nag-focus ako kung saan tayo talaga papunta at yun ang mga nangyayari sa 2024. Ngayon, kung babalikan nyo ang mga videos natin doon ay pinag-usapan po natin ang mga karamihan sa mga nangyari na ngayong 2024 at nung Q3 at Q4 ng 2023. Kung susumahin ko man lahat ng mga natutunan ko, marami sa mga altcoins at mga talagang projects na tingin nyo magtatagal ay hindi talaga mapapabilang sa 100 or top 100 ng CMC sa next bull run ng 2025. Maraming pwedeng magsabi sa inyo na 2024 na talaga ang bull run, pero hindi yun ang sinasabi ng mga data na sa tagal ko na nandito na sa cryptocurrency na bibilang na ng 10 years by 2027. Kaya ang tanong ko, gaano katagal ka na ba sa crypto para sabihin mo sa amin na mali kami at tama kayo? Or vice versa. Di ba dapat hindi yun yung pinag-uusapan natin? Dapat ang mga pinag-uusapan natin ngayon, saan tayo papunta? Ngayon, 8 to 10 weeks pa lang po ang nangyayari ngayong year. Mas mabilis mo pang itakbo ang bibig mo kesa mag-isip. Huwag mo nang ulitin yung mga mali ko na nakwento ko noong 2018. Maraming perang nawala na sana pwede mong gamitin pang profit. Huwag mo nang ulitin yung mali ko. Pero ito lang yung isang tingin ko. Tingin ko na hindi pa ako natututo or baka pinaniniwala ko lang yung sarili ko na hindi pa ako natututo or wala pa akong masyadong natututunan kasi natatakot ako na sabihin na alam ko na ang lahat kasi yun din yung mali ko noong 2019 hanggang sa nag-crash noong 2020. Pero financially, it's been a wonderful experience already for me na makukwento ko sa susunod na henerasyon. Lugi lang talaga na ako, recorded ako, ikaw hindi. Sana gawin mo akong resibo. Pwede ka mag-comment down below if you want. Sumali ka sa Discord natin. And i-refuse ko nang makinig sa mga toxic at mga utak daga na patuloy na inuulit yung mga mali ko noong 2018 and 2019 hanggang sa ngayon. Mas mafokusan ko yung 90% na nandito ngayon sa channel natin na magiging parte ng 10% ng buong mundo. Hindi ko alam kung naiintindihan mo yun, pero isang araw maiintindihan mo yun. Lately, yung mga taong nandito sa channel natin, they are incredible people. Kasi kung may isang bagay man akong hindi nagawa, yun yung isik yung growth ko nung time na yun at sila ginagawa na nila ngayon. Kaya thankful ako dahil naging followers ko kayo. And I would say, we've been a great colleague guys. Kaya isa lang masasabi ko, let's win mga kaoso.